Okay, so good morning sa inyo. So etong si Speaker Martin Romualdez, nakapanatili ho siya sa pwesto. Di ba ang Senado, yung chismis nung weekends na posibleng magkaroon ng kudeta sa dalawang kapulungan. So dito sa Senado, naging matagumpay, di ba? Tanggal si Cheese. Pero ako naman naniniwala ko yung pagkakatanggal niya ni Cheese, it's just a smoke screen lang yan. Para mawala siya sa limelight. Sadsad yung kanyang survey, 'di ba? Yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Unang-una sa impeachment. Pangalawa, natuklasan pa na nung gobernador siya, yung pagkandidato niya sa pagkasenador noong 2022, tumanggap siya ng 30 million sa kanyang kaibigan na kontraktor sa gobyerno. Bawal yun. So doble-doble yung sa Graft and Corruption, yung Graft Corrupt Practices Act na pinagbabawalan ng mga taong gobyerno tumanggap ng regalo. 'Di ba? Tapos yung Omnibus Election Code. Tapos yung sablay na investigasyon ni Marcoleta. 'Di ba? So pinalitan si Chis Escudero, pero nakakatakot yung bilang kasi napakanipis lang. Now, sa House naman, nakapanatili po siya. Kasi yung mga House leaders doon ay, pati yung mga party leaders na nasa House ay nanatili sa kanyang pwesto. And then yung panawagan nga ng resignation, hindi niya pinatulan. Kasi mo naman papatulan kung totoo naman, ha? Again, kung totoo na wala naman siyang kinalaman. So hindi naman porke kasi nakinalagkad nito ni Diskaya ang pangalan niya, pati yung kaibigan niya, sabi si Marvin Rillo, may kolektor na si Bogs Magalong, 'di ba? At ang pera na 'yon ay dinadala nila o kinokolekta nila para rito kay Speaker Martin. Hindi po nangangahulugan na totoo. Doon kitang-kita na yung butas-butas doon sa yung mga butas doon sa testimonya ni Mr. Diskaya. Ito namang anak ni PD Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Ito yung pumalit. Aba, mukhang praning. Ito yung nagpapa-death penalty ng mga tao na naging malupit daw sa hayop. Ito yun. Si Kiko, yung merong isang nakakatawang video nga na kung saan nanalo siya sa eleksyon. Tayo na nag-aasta pa ng boxing-boxing doon sa babae. Sabi ko, parang may tiniling yata talaga to eh. Now, sabi niya rito, naniniwala raw siya na dapat ay maimbestigahan din si Martin Romualdez. Actually, yung binuo ni PBBM na ICI, kabilang po doon si Martin Romualdez, si Zaldico, at kung sino pa man ang sa mga iimbestigahan. Ito mukhang nagpapapansin lang dahil hindi po pinapatulan yung kanyang mga panukalang batas. Yan, ni Kong Amats. Ngayon gusto siyang kausapin ni Speaker Martin. Tignan natin kung makikipag-usap siya. Kasi meron siyang binabanggit na nung ang issue niya parang may ginawang kalokohan si Martin Romualdez nung naging caretaker ito ng kanilang distrito, namatay nga yung kanyang tatay. Ano gusto niya mangyari? Siya yung papalit doon, mag-caretaker? Konsehal pa lang naman siya ng Dasma noon, ng distrito nila. Ngayon, eto naman, si Toby, yung panawagan niya ng House Overhaul. Ang gusto niya mangyari, yung mga leaders ng Kongreso, ng House, mapalitan. Mula kay Martin Romualdez, magkaroon ng overhaul. Yan. Kaya lang, sabi nga rito, despite the push for change, Navotas Rep Toby Chanco admitted they are not making any moves. Ibig sabihin hindi sila makagalaw, hindi sila gumagalaw bilang pagrespeto kay PBBM. Kasi naman, 'di ba? Magkakamag-anak itong mga to kung tutuusin. Ang asawa niya ay pinsang buo ni PBBM at ni Speaker Martin Romualdez. Kaya akala ko nga nung una, aso to ni SMR para magkaroon ng dito pagbabago diyan sa merong mangangagat kumbaga diyan sa Kongreso.
Kaso pati si Martin, gusto na niya. Excuse me. Diba? Well, yung tagumpay ngayon ni Martin Romualdez na manatili sa pwesto, samantalahin niya na yung pagkakataon na yan. Diba? Na sagasain niya na yung mga posibleng may makatarantaduhang ginawa dyan sa insertions ng pondo. Bakit? Unang-una, hindi ko inaabsuelto si Martin Romualdez. May malaki siyang pagkukulang. Hindi po first-timer congressman si Martin Romualdez. Katulad ni Toby. Matagal na siyang kongresista. Panahon ni Duterte, diba, kongresista na siya noon. Minana niya yung small committee na nilalabas kapag pumasa na sa second reading ang pambansang budget, yung panukala. Dapat pag pumasa sa second reading under the rules, hindi na po babaguhin, final na or semi-final na yun kung tutusin. Hintayin na yung third reading. Kasi amendments were done during the committees, diba? During the committee hearings, kung may mga dapat baguhin, alisin, diba? Kaya lang ang problema, may binubuo sila, panahon pa ni Pinoy, 2010, may binubuo na sila na small committees, na binubuo ng 3 tao, 5, panahon ni Alan Peter Cayetano, ginawa niyang 13. Minana yun ni Speaker Martin, hindi niya inalis. Alam niya naman kung anong ginagawang katarantaduhan ng small committees. Yung mga hindi makalusot sa committee hearings na insertion, dinadaan nila sa small committee. Para doon, pag-aralan nila kung paano ito mapopondohan. Saan kukunin? Di ba? Sa pera na nakalaan sana sa proyektong pinapopondohan sa ilalim ng NEP. Project ng Pangulo. Kaya ang Pangulo, sinasabing mo lang proyekto kasi dahil po dyan, hindi inalis si Martin Romualdez yung small committee na yan. At dapat sana, 2022 pa lamang, sinulong niya magkaroon na ng open bycam. Hindi niya ginawa yung mga yan. Kasi nasabi ko sa inyo, dapat samantalahin na ni Martin ito. Diba? Be good, i-transform niya ng maayos ang House of Representatives. Ito na yung kanyang pagkakataon bago mahuli ang lahat. Siya ang masisisi talaga ng ating Pangulo. Kasi ang mga salarin dito sa budget insertions, bukod sa mga taga-DPWH, sila dyan sa House of Representatives. Siya ang House Leader. Siya ang pinakamataas dyan. House Speaker siya eh. Diba? Maswerte ngayon dito sila kasi etong grupo niya hindi makagalaw. Bakit kanyo? Tignan nyo ha. Pag etong grupo kapag si Martin Romualdez po ay natanggal sa pwesto, ang tutuusin, ang last wall of defense ni PBBM, ang House of Representatives. Bakit? Kapag nagtagumpay na matanggal si Martin Romualdez, alam niyo naman ang mga kongresista, lilipat yan ng kakampihan. So kapag nagkaroon ng impeachment, i-impeach nila si PBBM. Yung mga yan kung saan may pakinabang, may magandang pangako, doon ang loyalty ng mga kongresista natin. Proven na yan. At yan mga yan, sila din naman yung mga dating mga kongresista ng mga nakaraang administrasyon. Now, to protect their interest, wala talagang loyalty sa House. Okay? So pag na-impeach po nila si PBBM, mauuna pa si PBBM ma-impeach sa Senate trial. Bakit? Si Senator Soto, noon pa niya ipinaglalaban niyang impeachment dapat forthwith. Diba? So kailangan niyang panindigan yan. Iipitin siya dyan ng mga kalaban ni PBBM na dapat, sabi mo noon, sa Sara impeachment, forthwith. Dapat dito sa PBBM impeachment, forthwith rin. At hindi pa rin natin maaalis ang posibilidad na guilty ang verdict nila kay PBBM sa Senate. Bakit? Nakita nyo naman yung mga bumoto ng nag-remand, yung mga bumoto na
i-archive yung impeachment, yung mga natatarantang gawin yun. Di ba? Pasok na pasok sa banga, lagpas 16 po sila. Oh. Hindi porket nagpalit ng Senate leadership, nagbago na ng paninindigan ng mga yan. Tandaan nyo. Para sa akin, paningin ko lang to, tinago lang nila si Cheese Escudero sa issue. 'Di ba? Manipis ang tatag kumbaga ng liderato ng speakership nito ni Tito Soto. Yan yun. Kaya kailangan ito magpakasipag, magpakatino na dyan si Martin Romualdez. Panindigan niya na yung sinusulong niya na open bycam. Magmatigas na siya sa House. Dyan sa Senate na kailangan total si Tito Soto, mukhang open si Tito Soto at ganoon din si Ping Lacson sa open bycam. 'Di ba? Samantalahin niya na 'yan. Yun ang sinasabi ko. 'Di ba? Para maiwasan yung gulo na 'yan. I-take advantage na ni Martin Romualdez habang hindi makagalaw itong grupo nito ni Toby Chanco. Kilala si Toby Chanco, record niya. Tatak niya na talaga yan. Panahon pa ni Gloria Arroyo, kinalaban niya yan ng 6 na taon. Panahon ni Pinoy, kinontra rin niya si Pinoy. Tatak niya yan. Diba? At walang sinisino. So, kahit na magpipinsan yung mga asawa niya, pinsan ng asawa ng Pangulo, pinsan ni Martin. Tapos, kagabi, nandun kami sa Tangos, Barangay South, Tangos, Navotas. May binili kaming motor para sa kapatid ko. Yung lugar doon, napakalakas Toby Chanco. Mahal na nila si Chanco. Sabi nga sa akin iba ang record ng Chanco dito sa Navotas. Kahit binabaha kami, marami silang proyekto rito. Eskwelahan, mga ganon. Magandang record. Pinagtulong-tulungan na yan ng mga politiko rito pero hindi yan natanggal sa pwesto yung mga Chanco. Nagpapalit-palit lang sila. Sabi mo sa akin. So, kailangan yan ni Martin na tanggalin ang small committee. Ako binabantayan ko yan. Dapat tanggalin niya yan. Sabi naman niya, tatanggalin niya yan At saka commitment yan ni Mika Swansing, yung bagong appropriation chairperson diyan sa House. Diba? Kaya, nako, chance ito para sa kanila. Ang nire-recommenda nga nito ni Chanco na hahalili nga kay Martin si Albi Benitez na miyembro ng independent bloc. Malabo naman yun. Alam niyo naman ang speakership kung saan yung malaking partido, di ba? O koalisyon na nabuo, doon yan. Pero again, kung nasaan po ang maganda, ang kalembang at kaway ng pera, doon ang loyalty at boto ng mga kongresista. Nangyari na noon yan kay Erap. Nung kumampanya sa Erap, nanalo siya sa partido nilang LAMP, coalition yun. Yung mga kongresista, hindi niya hawak. Anong nangyari? Unang araw pa lang ng pag-upo, lipat agad sila sa partido ni Erap, sa PMP. Pero nung maganda ang naging kaway ng kampo ni Gloria Arroyo, lipatan agad sila doon. Alam niyo ba yun? Alaga ng China, pati sa fundings. Ang pinangkakaway naman po dyan yung mga magagandang pangako ng proyekto, may mga magagandang budget, yan. Kaya nga dapat ang mga mambabatas natin, wala po silang papel sa pagpopondo. Hanggang doon lang sila sa power of the purse na imbestigahan nila kung ano yung hinihingi na budget ng Pangulo. Diba? Tingnan lang nila, pag-aralan nila. Pero hindi sila po pwede dapat na aalamin kung ano yung kailangan ng distrito nila tapos ipapasok nila sa budget. Nag-i-insertion yun Yun ang bawal. Labag yun sa constitution natin.
Labag yun sa kanilang mandato. Kapalang ng pagbumukha nila yan, nagagawa nila. Katuwiran, wala namang sinasabi ang Korte Suprema na bawal yan. Diba? Kaya dapat kasi nililinaw na, dinidiretso na ng Korte Suprema yan. Bawal kayo mag-insertion ng budget. So, para sa inyong distrito o kung kanino mang distrito o proyekto. Ganun. Diba?